Di lang daw gumagala. Hala. Ilang beses pa nga raw nakuha ng gumagalaw. Ayon sa mga Jessica Soho videos na ito, at ito, gumalaw daw ang Santo Niño. Pag-uusapan natin ang 7 kwento tungkol sa Santo Niño at ang pang-7 ay kung nakakagalaw ba ito mag-isa. Kamusta? Ako po si Jeroga, podcaster, author, and host of this channel. What's 500 years old? Nag-survive ng colonization, gera at maraming political upheaval pero hanggang ngayon ay cute na cute pa rin tignan at nag-inspire ng maraming piyesta. Kung Santo Niño ang sagot nyo, bigyan nyo ang sarili nyo ng 2 points. Para sa inyong 2 points, kayo na bahala kung saan nyo gustong gamitin. This video is about 7 stories tungkol sa Santo Niño. Kaya wag na tayong mag-atubili. Let's go to number 1. The Santo Niño is the oldest religious icon in the Philippines. Ang Santo Niño de Cebu ang pinakamatandang Catholic relic sa bansa. Regalo ito ni Ferdinand Magellan kay Ra Humabon at ang asawa niyang si Hara Humamay of Cebu nung bautismohan sila to Christianity noong 1521. At alam naman natin ang kwento, matapos ang epic na laban ni Lapu-Lapu, Magellan at ng Kusinero ay naiwan ang Santo Niño sa Cebu. And that's that, or so we think. You know, I found that comment to be very suspect. Number 2, the Santo Niño unites faith and festivities. Ang pinakamalalaking piyesta na devoted sa Santo Niño ay ang Sinulog Festival ng Cebu, Dinagyan Festival ng Iloilo at Ati-Atihan Festival ng Kalibo. Kaya imagine niyo combining deep faith and dance moves na parabang pang TikTok. Dinadayo ang mga festivals na ito ng mga foreigners at bumubuhay sa local tourism ng mga lugar na yon sa Visayan region. Tunay na pang world class ang kulturang Pinoy. Number 3, the Santo Niño is dressed like a mini king. Nagtataka ba kayo kung bakit ganito ang kasuotan ng Santo Niño? Nakapula na may gintong lace sa paligid, may scepter at may hawak na globe sa kabilang kamay. The King of Kings, who is still king kahit na nung bata pa siya. Kaya nga lumuhod sa kanya ang mga pantas na may alay ng gold, myrrh, and frankincense. Minsan yung nagiging subject of controversy pa nga ang pagdadamit sa Santo Niño na out of spec. At naging subject of controversy din ang pagsusuot ng damit ng Santo Niño itong binibining Pilipinas candidate na ito. Wow. Number 4, the Feast of Santo Niño used to be April 28. Naalala nyo nung umalis yung tropa ni Magellan na iwan ng Santo Niño? Pagbalik ng mga susunod na colonizers led by Miguel Lopez de Legazpi, may gera na naman. Nagkaroon ng sunog sa Cebu because of them. And upon the ashes, natagpuan ng isang Kastila na nagngangalang Juan Camus ang exact statue na ito sa isang kahon at tinuring nila itong isang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao! Dahil hindi nasira ang Santo Niño. Ito ay noong April 28, 1565. Kaya dito tinatag ang piyesta ng Santo Niño. However, nilipat ni Pope Innocent XIII ang feast day to 3rd Sunday of January para iwas conflict sa Easter. At bukod dyan, inapprove din ng Santo Papa ang special liturgical text for the Feast of Santo Niño sa araw na yon. Kaya kung mapapansin nyo, compared sa rest of the world, iba ang mga readings natin tuwing pangatlong linggo ng Enero. I'm learning! By the way, marami pa tayong i-feature na interesting facts about our Catholic faith. Kaya kung ayaw nyong ma-miss itong mga ito, bakit hindi kayo mag-subscribe? Pa-like na rin ang video and hit that notification bell. Number 5, popes endorsed the image of the Santo Niño. Bukod kay Pope Innocent XIII, may ilan pang mga Santo Papa ang nag-endorse ng image ng Batang Jesus. Noong 1965, si Pope Paul VI, kinoronahan niya canonically ang imahe ng Santo Niño at inelevate niya ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu to a minor basilica. Si Pope John Paul II naman, in-endorse niya ang Santo Niño noong 1981. And si Pope Francis mismo ay nag-celebrate ng Mass of the Feast of Santo Niño sa Quirino Grandstand noong 2015. Tinawag pa nga niyang Protector of the Philippines ang image ng Santo Niño. And nice ko ring sabihin na present ako sa event na yon. Feeling ko ay mas nalapit ako sa langit. Number 6, bida ang mga bata. Tuwing pista ng Santo Niño, maraming barangay sa buong bansa ang nagpo-focus lagi sa mga bata. Dahil ika nga ng Panginoong Jesus,
sa Matthew 18 verses 3 to 4, "Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child, he is the greatest in the kingdom of heaven." Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niya dito ay magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ano bang ginagawa ng isang bata? Di ba may complete dependence siya sa kanyang magulang? Dagdag pa ni Kristo sa verse 6, "Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea." Kaya ganun na nga lang ang laban natin against woke ideology na nag-i-spread sa mga schools sa panahon ngayon dito sa podcast na ito. Mahiya kayong mga matatanda. Mas mabuti pang talian kayo ng bato sa lieg sa mga pinaggagawa nyong yan. Shame! Shame! Ano pang mga tradisyon sa barangay nyo tuwing piyesta ng Santo Niño? Sa amin, usually may sagala, tapos may mga batang may sulo na sumisigaw ng, "Viva si Jay!" So yun ay nung bata ako. Sa inyo, anong tradisyon nyo? Write it down in the comment section down below. And number 7, gumagalaw ba ang Santo Niño? Eto, mag-comment na tayo sa Jessica Soho video. Alamin natin kung talagang gumagalaw ba ang Santo Niño. Imahe ng Santo Niño ng pamilya Yap, hindi lang daw gumagala. Ilang beses pang araw nakuha ng gumagalaw. At Wow, para siya yung bumabalik-baliktad pa. pusang Ito gumaganon. lang daw Agosto, Wow. nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Nung minsan daw nawala ang kanilang Santo Niño de la Providencia, bumalik ito na may kasamang 2 pang mga imahen. Ako po'y magdarasal, nakita ko po yung Santo Niño, wala po yung 2. Narinig po namin na may nakabukas pong gripo. Kaya po, nung pagpunta po namin po doon, nakita po namin po na nandun po yung Santo Niño. Mga nakahubad po. At saka po, mga may sabon po. Naliligo po sila. Nawala na rin, pati yung natira. Nung hinanap po namin kung saan po siya napunta, nakita po namin siya dun sa may bubong po na kapitbahay po namin. At hindi pa raw doon natapos ang mga kakatwang pangyayari. Pagka-uwi ko rin po sa trabaho ko po, mga alauna po ng madaling araw, may nakita ko po sa hagdanan po yung Santo Niño po namin maliit. Nagulat po ako dahil nakapadlock po yung gate namin. Ang maliit na Santo Niño na nakuha sa bubungan, kalaunan daw, meron ding inuuwi. Mga kakaiba pong dahon. Grabe na yung boses nito. Pero mahaba ang kanya pong dahon. Isang paranormal investigator ang dumating para suriin ang di manoy mga kababalaghang nangyayari sa kanilang tahanan. Meron ako nakitang parang mga Alright. nakahubad na lalaki sa baba. So I suspect na yung nagpaparamdam dito sa lugar, hindi naman sila technically mga elementals, but yung mga galang kaluluwa na may galit. Samantala, silipin natin ang mga kuha ng CCTV cameras. Si Tony mismo nasa altar, kinukunan ang mga imahe ng Santo Niño. Maya-maya pa, tumigil siya sa tapat ng Santo Niñong gala. Kitang-kitang siya ang gumalaw sa tungkod ng Uy. imahe. Che. You're a fake and a phony. So hindi man totoo ang nasa video, ang totoo ay maraming nakatanggap ng milagro dahil sa kanilang debosyon sa Santo Niño. At kung isa kayo sa binless ni Lord dahil sa debosyong ito, please comment down below. Tunay na nakaka-proud maging Katolikong Pinoy. Alam niyo bang maraming na-convert to Catholicism recently? Bakit kaya? Panoorin niyo lang ang video na ito.